pag may sakit ka, alagaan ka nila, mawawala talaga yung stress mo sa sarili mo. Tapos, handang sumuporta sa mga gusto mo, sa feeling mo ayaw mo. Pero, yun bang yung nararamdaman. Pero, try mo silang kausapin. Hello mga beshi, it's me Kat. Welcome to my vlog. So for today, kailangan ko lang sa inyong i-share yung mga bagay na about sa depression, anxiety. Basta yung mga bagay na sobrang nakakalungkot. Magbibigay lang ako ng tips sa mga taong nakakaranas nun. Alam kong walang taong hindi nakakaranas na ganun. Pero gusto kong sabihin sa inyo at para makatulong din yung mga bagay na gusto kong sabihin. So, number 1, talk to your friends. Yan. Makipag-usap ka sa mga kaibigan mo para mawala yung mga bagay na iniisip mo, nagpapabigat sa'yo. Ilabas mo sa kanila lahat yung mga hinaing mo sa buhay or yung nararanasan mo. Kasi kailangan mo talaga yung iparamdam sa kanila or sabihin. Kasi para makabawas yun sa nararamdaman mo. Tapos, wag mong isipin na hindi sila makikinig sa inyo. May mga tao kasi na hindi nila nararamdaman yun. Oo, hindi nila nararamdaman. Ikaw lang talagang makakaramdam nun. Pero, sobrang gaan yun sa'yo pagka nilabas mo yun sa kanila or sinabi. So, yun. Number 2 naman, talk to your family. Oo, kausapin mo sila para mawala yung bigat. Or, yun din, kailangan mo silang kausapin na hindi mo kaya, yung mga bagay na hindi mo talaga kinakaya. Kailangan mo sabihin sa kanila kung ano yung pinagdadaanan mo or about saan. Baka kung sakaling makatulong sila or gabayan ka nila kung paano mo uumpisahang gawin yun. Tapos pangatlo, mag-travel ka. Pumunta ka sa mga bagay na gusto mong puntahan. Tapos, pumunta ka doon sa mga bagay na yung magbibigay ng gaan sa dibdib mo or magiging relax yung utak mo. Yun, pagka nasa travel ka na, kailangan mo isipin yung masasayang bagay, huwag puro sad. Huwag mong isipin yun sa, yung problema mo sa pamilya mo. Huwag mo isipin yung problema mo sa love life mo. Huwag mo isipin yung problema mo sa mga kaibigan mo. Kailangan, ka lang, positive ka lang. Isipin mo yung bagay na kung saan ka pupunta. Isipin mo yung bagay na kung saan ka magiging masaya, magiging relax yung utak mo. So, pang-apat naman, manood ka ng movies, yan. Una-una, movie, mga nakakatawang bagay. Hindi naman yung mga walang kwenta, walang sense, yan. Panoorin mo yun hanggang sa malibang ka, mga prank, manood ka ng mga vlog, isupport mo lahat ng mga artist na gusto mo isupport, yung mga vlogger, yan. Panoorin mo, nakakawala din sila stress. Panoorin mo kung ano din yung mga tips na kailangan ibigay nila sa inyo para wala yung stress nyo, anxiety. Yan, tapos kumain kayo ng marami, kahit na-stress kayo, kumain kayo ng kumain. Para, wala na kayo isipin. Huwag nyo iisipin yung negative na bagay, puro positive lang pagka ng mga nasa travel kayo, sa mga kaibigan nyo, umiyak kayo hanggat gusto nyo. I-feel nyo yung nararamdaman nyo, kailangan nyo ilabas yan, kailangan nyo umiyak para maramdaman nyo yung feel na kung ano yung nasa loob mo. So, pang-5, for the last, talk to God. Usapin mo na hindi mo kaya, kasi bago mo sabihin sa kanila yung nararanasan mo, alam na niya yan. Siya mismo nagbigay kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Kasi kaya niya binigay yan upang i-challenge ka kung kaya mo ba or bibitawan mo. Yun yung mga bagay na kailangan mo malagpasan yun. Kasi challenge yan sa'yo. Hindi yan darating sa buhay mo na hindi mo kaya. Kakayanin mo yan. Yung iba, hindi nila kinakaya. Minsan, di ba yung iba na babalik? Tapos yung
sobrang sakit para sa kanila kasi hindi talaga nila kaya. So, yun, hindi naman pwede lahat humantong tayo sa pagpapakamatay, di ba? Kailangan nyo rin isipin yung pamilya nyo. Siguro yung iba kaya iniisip nila yun. Feeling nila wala na nagmamahal sila. Feeling nila mag-isa na lang sila. Pero, hindi naman porket mag-isa lang kayo hindi nyo na kaya maging masaya. Kaya nyo yan. Maraming pwede kayong makatagpo ng bagong kakilalang kaibigan. Pwede nyong makasama sila. Pwede mong mag-request kayo, pwede ko ba kayo makasama dahil mabigat yung nararamdaman mo. Gusto mong mag-chill, gusto mong basta lahat na nararamdaman, pwede ba kayo lumabas, kumain, manood, tapos yun. Kausapin mo si God na sana kayanin mo, ikinggan ka niya sa lahat. Bago mo sabihin na alam na niya, inaantay niya lang na sabihin mo sa kanya na lumapit ka sa kanya, na gagawin yung magpapakamatay ka kasi hindi mo na talaga kaya or mababaliw ka. Ganun, kailangan kayanin mo yun. Huwag mo ipasok yung sitwasyon na negatibo kasi yung iba talaga hindi kinakaya, nababaliw sila. Kaya yun, gawin nyo ng positive lahat. Kaya nyo yan. Ako, kinaya ko. Kasi sometimes, sobrang down na down ako. Nagbe-breakdown ako. Gabi-gabi, umiiyak ako. Gigising ako sa umaga. Sobrang pagod na pagod ako. Kailangan ko rin yung pamilya ko. Yan, kailangan kong makasama yung pamilya ko. Kasi sobrang, naiiyak ako. Kailangan ko sila. Pag nagkakasakit ako, kailangan ko silang makasama. Yun. So, sorry, naiiyak ako kasi sobrang, gabi-gabi umiiyak ako kasi hindi ko alam kung saan ba ako nagkulang, kung saan, ano bang pagkakamali ko. Pwede natin itama yun. Yung pagkakamali na yun, di ba? Lahat naman tayo nagkakamali. Yung bagay lang na hindi nila kayang tanggapin. Yung mga bagay na, ang masakit lang sa akin yung minsan ka lang nagkamali, hindi ka nila kayang bigyan ng chance. Yun, sobrang sakit kasi inubos mo yung sarili mo para sa kanila, hindi lang sa isang tao, para sa mga taong nakasama ko. Inubos ko yung sarili ko sa kanila. So, basta yun. Sorry, naiiyak ako. Kasi sobrang pinagdaanan ko rin kasi yung depression niya. Hanggang ngayon, sobrang ako. Sobrang sakit talaga yun sa nararamdaman ko. Gising ako sa umaga, pagod ako. Sabi ko si Lord na talaga kinakausap ko kasi mga kaibigan ko, wala talaga sila. Hindi ko sila mahagilan. Pero may mga ilan naman na nakikinig. So yun, kailangan ko din yun. About sa love life naman, yan. Yung mga bagay na sa love life, okay na ako, naka-recover na ako kasi tanggap ko naman na wala talaga. Hindi pa siguro yung panahon na yun na para makasama ko yung taong para sa akin. Yan. Yun, problema ko sa pamilya ko, may problema din ako. Pero nalagpasan ko yun kasi alam ko lahat naman ng pamilya may nararanasan na gano'n eh. Hindi lang naman ako. Alam niyo na pamilya ko kung gano'n kahirap yung buhay. Sobrang hirap. Lahat ng hirap na pagdaanan ko na simula pagkabata ko. Napagdaanan ko yung hirap. Yung tipo hanggang ngayon na sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kaya. Sobrang hirap talaga. Hindi mo talaga kakayanin. Kasi pagkabata ko, nahirapan talaga ako pagkabata ko. Namulat ako. Puro hirap, ganyan. Tapos namulat ka na puro sacrifice. Yung bata, kasi mga bata ko, puro sacrifice na ako. So, sabi ko, sana hindi na lang ako nabuhay sa mundo nito, ganyan. Tapos yun, naiisip ko talaga yung mga bagay na ayoko na. Yan. Pero sobrang nagtatrabaho ko para sa pamilya ko. Sobrang gaan sa akin. Pag nakikita ko sila, sobrang nahihirapan ako. Nakikita ko sila na masaya. Pagsasahod ako kahit hindi naman gano'ng malaki. Binibigyan
ibibigay ko sa kanila kasi konting tulong na yun sa kanila. At least, nababawasan yung hirap nila at least sobrang lahat ng hirap at pagod na naranasan ko kung nagtatrabaho ko. Wala na yung sa akin. Makita ko lang masaya yung pamilya ko. Okay na sa akin. Kahit wala akong matira para sa kanila, mabigay ko yung gusto nila. So yun, ano ba? Yun, kailangan lang pagdala ko ngayon tingin strong pa rin kasi sigad lang pala yung kinakapitan ko ngayon sa yung pamilya ko. Ngayon, nag-aaral ako kaya pag-aaral ko na lang sandata ko para sa lahat para may ako ko sa nila. Kasi yun naman talaga yung yun naman talaga yung kailangan natin maging para maging makuha natin yung trabaho na gusto natin. Tapos gumanda yung buhay ng pamilya. Yun lang naman yung pangarap ko. Nakapag-aral ako at ngayon nabigyan ako ng chance para makapag-aral din. Sana gabayan ako ng lahat na matupad yung lahat. So kaya kayo ngayon, lahat ng may pinagdadaanan ngayon, kaya nyo yan kung kayo susuko. Laban lang kayo. Ang pinakamaliit ang dapat na kausapin is papagad makikinig sa iyan kahit hindi mo siya nakikita, iyayakap ka niyan. Tinatanggal niya yung stress mo sa buhay. Kaya yun, sana may matutunan kayo. Sana i-apply niyo yung bagay na yun. Sana kayanin niyo. Sana huwag kayo dumating sa point na mag-suicide kayo. Hindi niyo na talaga kaya. Kaya niyo yan. Kumapit kayo sa Panginoon. Hindi kayo pababayaan ni Papa G. Ako ngayon, strong ako. Ang goal ko lang ngayon ay makapagtapos ako ng pag-aaral, makapaghanap ako ng magandang trabaho. Yun ang goals ko para gusto ko maiangat yung pamilya ko sobra sa hirap. Gusto ko ako na lang yung maghihirap para sa kanila. Yun lang yung goal ko. So guys, thank you. Thank you sa panonood nyo sa akin. Sana may natutunan kayo. Alam ko naman na hindi lang naman puro masaya yung ipapakita namin. Kailangan mo rin maging malungkot. Kailangan mo rin ipakita yung loob mo. Oo, minsan masaya ako pero sobrang bigat talaga ng dibdib ko. Pinapakita ko lang yun dahil gusto ko positive lang lahat. Gusto ko positive lang sila. Sinasabi nga nila na, ay, may problema ka pala pero tawa ka pa rin ng tawa. Pero sabi ko sa kanila, okay lang. Mas gusto kong makahawa ng good vibes. Mga post ko sa FB, yan, minsan, yun talaga yung gusto kong sabihin. Wala, yun talaga yung nararamdaman ko. Parang, feeling ko makakatulong yun, pero hindi. Pero hindi rin pala. Pero yun, gusto ko lang kasi i-share yun. Kasi yun yung feel ko. Kaya, pasensya na sa lahat na nagiging negative yung utak dahil sa post ko. Yun nga, sa pagiging negative ko, simula ngayon, hindi na ako magiging negative, hindi na ako mag-post sa social media ng ganun. Gusto ko maging good vibes kayo lahat. Gusto ko maging aware kayo. Ayun, sana i-apply nyo yung lahat. Sana hindi kayo mapanghinaan ng loob. Kausapin nyo lang si Papa, makikinig yun sa inyo. Magsimba kayo. Pagdasal nyo yung taong mahal nyo sa buhay. Pagdasal nyo yung mga taong kahit yun nanakit sa inyo, pagdasal nyo rin sila na sana, yun. Basta, pagdasal mo sila lahat, yung mga mahal mo sa buhay, yung pamilya mo. So, salamat pala sa lahat ng mga nanonood ng vlog ko. Thank you. Sana marami kayong natutunan. Sana pagpatuloy nyo lang yung buhay nyo na positive kayo. Pagpatuloy nyo lang yun. Huwag iangat nyo yung sarili nyo sa pagiging positive. So, yun. Salamat pagnood na ito. Na-appreciate ko kayong lahat. Thank you rin sa mga subscriber. And salamat sa inyong lahat. So, masaya na ako ngayon. Nasabi ko na lahat ng mga gusto kong sabihin sa inyo. Kaya, sana lagi kayo updated sa mga ganap ko. Lagi ako mag-post if hindi ako busy. Kasi minsan, busy ako, nag-ulat kasi ako. Minsan, nag-module ako pag-uwi ko sa bahay. Magluluto ako, tapos mag-module. So, hindi na ako minsan nakaka-update ng video. Kaya matagal-tagal. Kung kailan lang ako free, yan. Sinasabay